Alleluia, 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 Alleluia. Espiritong isusunggo, totoo ang ituturo, pangako ni Kristong guro. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Yaong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Sumagot si Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito, bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay. Kundi, ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ito nga ang alagad na nagpatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming tunay ang kanyang patotoo. Marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang Magsiupo muna po tayong lahat. magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibate ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Ayan. O ipalakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Salamat sa Diyos, buhay tayo. Amen? Salamat sa Diyos, umuulan na. Amen? Salamat sa Diyos, patuloy tayong minamahal ni Lord. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Matanong ko nga ho kayo, alam nyo ba lahat ng mga bagay sa mundong ibabaw na ito? Hindi. No? Hindi natin malalaman lahat yan. Sapagkat tayo ay may kani-kaniyang kwento. No? May kani-kanya tayong patotoo. Subalit hindi lahat yan kailangan mong ilagay, kailangan mong sabihin. Sapagkat ang pinakamahalaga para malaman mo ito ay kukunin mo lang kung ano ang mahalaga. Kukunin mo lang kung ano ang importante. Sapagkat hindi mo malalaman ang lahat. Anong ibig kong sabihin? Sa paaralan, hindi maiiwasan na ang mga estudyante magre-report sa klase. At kapag ikay nagre-report sa klase, ang kukunin mo lang ay yung mga important details. Kukunin mo lang yung mahahalaga. Hindi mo ilalagay lahat. Magbasa na lang tayo. Ay, nilagay mo na lahat eh. Kukunin mo lang ang mga importante. Sapagkat may mga bagay-bagay naman na hindi naman pwedeng ilagay dyan. No? Sapat na siya'y pinanganak, itong pinag-aralan niya, at itong natapos niya.
Hindi mo na ilalagay na noong bata siya'y nahulog sa kanal, no? Hindi pa nung bata siya'y nagkaroon siya ng girlfriend, lahat ay busted. Hindi na. Kukunin mo lang ang pinakamahalaga. Bakit ito ang aking panimula ng aking pagninilay? Sapagkat narinig natin, no? Ito na yung kahuli-hulihang kahuli-hulihang mga pangungusap sa mabuting balita ayon kay San Juan. Kung kayo nakasimba kahapon, narinig natin, no, na si Pedro ay tinanong ng 3 beses ng Panginoon, iniibig mo ba ako? Na kung saan pinapanauli ng Panginoong Hesus kay Pedro, sumunod ka muli sa akin. Sa kabila ng iyong mga pagkakamali, ang mahalaga, ikaw ay susunod sa aking muli. At ngayon naman, narinig natin, nakita ni Pedro ang yung pinakamamahal na alagad. No? Sino yun? Ay walang iba kundi si San Juan. Nasabi ng mabuting balita, yung humilig sa dibdib ni Jesus. Tinanong ni Pedro si Jesus, ano naman ang mangyayari sa... Alam mo, minsan kasi si San Pedro, napaka-sarcastic. Pwede naman sabihin, ano po mangyayari sa alagad na ito? Aba, hindi sabi ni San Pedro ganito, ano mangyayari sa taong ito? No? Para baga may ilaman no? Subalit anong sabi sa kanya ng Panginoon? Kung ibig ko na mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Minsan kasi, ang tao, pakialamero. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan nyo katabi nyo, sabi nyo, pakialamero ka ba? Yan. Hirap kasi sa atay, nangingialam tayo. Buhay ng may buhay, ichichismis mo. Hindi mo man pag-aari, kukunin mo. Yung jowa ng iba, kukunin mo. Hindi naman sa iyo yan. Hirap nating mangialam. No? At yung misang pangingialam ko at pangingialam natin, yan ang magiging mitsa para tayo ay pahamak. Subalit napakaganda ng sagot ni Jesus. Bakit? Ano ang sa iyo kung gusto kong siya'y mabuhay hanggang sa pagbabalik ko? Anong pinakikita dito ng Panginoong Jesus? Tandaan natin, si San Juan ay isa sa pinakatapat na alagad ng Panginoong Jesus. Hindi siya nang iwan. No? Hindi siya bumitaw. Siya ang kasama ng mahal na ina sa paanan ng krus. No? At nung nabuhay ang Panginoong Jesus, siya ang unang naniwala na nabuhay si Jesus. At nung nagpakita ang Panginoong Jesus sa pangpang, sinabi niya kay Pedro, iyan ang Panginoon. Siya ang sumisimbolo, lumalarawan sa mga taong tapat sa Panginoon. At sa katapatang iyan ni San Juan, ay siya'y biniyayaan ng Diyos. Ano yun? Ay siya lang naman po ang kahuli-hulihang alagad ng Panginoon na namatay. He died at the age of 90. At hindi sa lahat ng mga apostol ni Jesus, hindi siya naging martir. Namatay siya sa katandaan. At ang maganda nito, si San Juan, pinatotoo niya si Jesus sa pamamagitan ng pagsusulat ng mabuting balita. At ipinamalas dito ni San Juan na itong Jesus na nakasama niya, na nakapiling niya, ay hindi basta tao. Siya ay totoong Diyos. At ang sabi sa ating mabuting balita, hindi magkakasya lahat ng kanyang susulatin. Hindi magkakasya sa daigdig ang lahat ng kanyang susulatin. Bay, totoo nga naman. Sapagkat lahat ng ginawa ng Panginoong Hesus, hindi kayang arukin ng utak ng tao. Hindi kaya. No? Subalit, sa Ebanghelyo ni San Juan, ipinakita niya kung papaanong ang pagliligtas ng Diyos ay naganap sa pamamagitan ni Jesus. At tayo pinapaalalahanan sapagkat ngayong araw, pagdating mamayang gabi, no, ay tayo magsisimula na ng bihilya sa dakilang kapistahan ng Pentecostes o ang dakilang pagpanaog ng Espiritu Santo.
mamayang gabi, sisimulan na natin, no, ang pagtatapos ng panahon ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Sapagkat ang huling araw, no, ng panahon ng muling pagkabuhay ng Panginoon ay ang pagpanaog ng Espiritu Santo. Tayo'y inaanyayahan ng ating mabuting balita na katulad ni Juan, tayo ay laging magpatotoo kay Jesus. Amen? Hindi lang sa salita, hindi lang sa panunulat, kundi mas lalong higit sa aking buhay. Amen? Bakit ba tayo pumupunta sa Minor Basilica, sa pambansang dambana ng Pong Jesus Nazareno? Tayo'y pumupunta dito sapagkat tayo'y nananalangin sa Panginoong Jesus Nazareno na nawa, yung kanyang pagkatao, yung kanyang mga halimbawa, mabahaginan ako at mabahaginan tayo. Na paglabas ko sa simbahang ito, hindi na yung ako ang makikita nila. Hindi na yung isang deboto ang makikita nila, kundi ang makikita ng mga taong makakasalubong natin ay ang mukha, puso at katauhan ng Poong Jesus Nazareno. Amen? At yan ang kinakailangan ng mundo ngayon. Ako at tayo ay maging saksi para kay Jesus. Sapagkat sa panahon ngayon, ang mga tao takot maging saksi kay Jesus. Inaalaala nila kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Inaalaala nila ano ang mangyayari sa kanila. Inaalaala nila kung anong sasabihin sa kanila. Subalit tayo pinapaalalahanan na ang wika ng Panginoong Jesus, kapag ako ay ikinahiya nyo dito sa mundong ibabaw na ito, ikakahiya ko rin kayo sa taas. Subalit kapag ako ay inyong ipinangaral dito sa mundong ito, pagdating mo sa langit, kita'y tatanggapin, no, ng bukas na ang aking mga kamay upang tanggapin sa kaharian ng langit. Hari nawa, sa pagpapatuloy natin banal na misa, ngayong umagang ito, nawa ang pagpapatotoo ko kay Kristo ay hindi lang sa pamamagitan ng salita, hindi lang sa pamamagitan ng panulat, kundi makita ang pagiging saksi ko sa ating Pong Jesus Nazareno na namuling nabuhay sa pamamagitan ng aking kilos at gawa. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito.